Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so maraming salamat are. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. So bago po ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc
Reambunanza. At ganoon din po sa aming 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad. So, pagpalang oras, mga nanay. At ganoon din po na ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunanza, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba po, ang amin pong Haring Adolfo B. Reambunanza, na siya po ang ating president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras, mahal na prinsipe at Haring Adolfo. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligoto. At kasama po ang kanyang reyna. Walang iba po, Reyna Ros Padillo Ligoto. So, pagpalang oras, hari at reyna. At ganoon din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay down to Purok. At ganoon din po na kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay na maski nandun po sila sa ibang bansa, no? Na pinangungunahan po ng ating isang kapatid, walang iba kundi si Reyna Shirley del Rosario, na nandun po ngayon sa bansang London. So, pagpalang oras, Reyna. At ganoon din po sa isa pa nating kapatid na walang iba kundi si Prinsesa Claribel Baltasar, na nandun din po sa bansang Kuwait. So, mapagpalang oras, Prinsesa Claribel, sa lahat ng mga nandyan na kapatid sa ibang bansa, pagpalang oras sa ating lahat. Hanggang sa mga prinsipe at mga prinsesa. So, sa gabing ito, ay lubos din po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa po ng aming mahal na Haring Filimon Ondoc Reambunanza sa loob ng kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatomes. No? Yan, inuulit po namin. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Kaya sa araw na ito, kaya po kami ngayon ay nandirito muli para muli na naman na magpahayag tungkol sa loob ng kaharian ng Diyos. Para sa gayon ay atin pong lubos na maunawahan at maintindihan yung mga nakatagong lihim kung ano nga ba talaga yung plano ng Diyos sa daigdig. Sapagkat kung ating binabasa, ang dala ng Diyos, mga kapatid, ay kaharian ng Diyos. No? Kaya nga, itong aming dala na galing po sa aming mahal na hari ay ang kaharian ng Diyos. Kung ating binabasa ay may God sa dulo, no? O mayroong salitang Diyos. So, sa mga nakakakita o nakakabasa, walang ibang pagkaalam niyan ay religion or sekta. Ngunit hindi po yan ang ibig sabihin. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay
non-religion, non-sectarian, no? Non-political, non-racial, higit sa lahat, non-prophet. No? Ano itong kaharian ng Diyos? Napakadaling banggitin. No? Napakadali ring basahin or salitain. Ngunit kung ating basahin ayon sa banal na kasulatan, na mababasa po ayon sa 1 Corinto 4:20. Pakibasa, Hari. So ganito po ang mababasa ayon sa nakasulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Yan. So, napakaliwanag po yung nabasa sa banal na kasulatan. No? Hindi lamang po nakukuha sa salita lamang. Ano ay? Kundi ito po ay kapangyarihan. Ngunit ang tanong, kanino yung kaharian? No? Kanino baga yung kaharian? So, walang iba kundi sa Diyos. Yan. Ang kaharian o kingdom of God, ang may-ari nito ay ang Diyos. No? Maski itong salitang Diyos, napakadaling basahin. No? Napakadaling banggitin. Ngunit, nakikilala ba natin ang salitang Diyos, mga kapatid? Kung nakikilala natin ang Diyos, ano yung nakatagong lihim ng Diyos? Ano baga yung nakatagong lihim ng Diyos? Kasi kung ating naintindihan ang salitang Diyos, ang tanong, naintindihan ba natin itong kaharian ng Diyos? Mga kapatid, naintindihan ba natin? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, Diyos lamang ang pwedeng makapagtayo sa kaharian ng Diyos. Diba? Ngunit, Diyos pa rin ang pipili kung sino ang uupong hari sa itatayong kaharian ng Diyos. Na tulad sa panahon ni King Saul, na pinili ito ng Diyos na maghari doon sa bansang Israel. No? Ngunit natapos si King Saul, sumunod si King David, Diyos pa rin ang may plano. Hanggang sa pangatlong naghari sa bansang Israel na si King Solomon. Doon, mga kapatid, ang unang nagtayuhan ng Diyos ng kanyang kaharian na may ginamit siyang umupong hari sa bansang Israel. Ngunit, ang ating Haring Solomon or King Solomon, si King Solomon ay natapos naghari sa taong negative 997 BC. Yan. Natapos si King Solomon na naghari doon sa bansang Israel. Na pinili ng Diyos na naghari sa bansang Israel. Ngunit, ang kaharian kay King Solomon, yung kaharian or kingdom of God na inupuhan ni King Solomon ay kinuha ito ni Kristo. Kinuha ng Diyos. Noong natapos siya sa negative 997.
kinuha ni Kristo. Ngunit nais pa rin ng Diyos na itayo ang kaharian ng Diyos na siyang kaharian sa daigdig. No? Saan? Sa panahon na ng ating Panginoong Jesus. Ito na. Yan. Yan ang pinili ng Diyos. Na kinuha ni Kristo ang kaharian doon sa panahon ni King Solomon noong negative 997. Ngunit nais na namang itayo ng Diyos ang kaharian ng Diyos na siyang kaharian sa daigdig. Huh? Sino yung pinili ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo or ang ating Panginoong Jesus. Gaano yung katotoo? Huh? Na ang ating Panginoong Hesus ay siya nga yung pinili ng Diyos or sinugo ng Diyos para magtayo ng kaharian muli. Saan? Doon sa bansang Israel. Yan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos kinuha doon sa panahon ni King Solomon sa negative 997. No? Ngunit pinili ang ating Panginoong Hesus Kristo para itayo muli ang kaharian sa bansang Israel. No? Na ito sana ang kaharian sa daigdig. Gaano yung katotoo? Kung basahin natin ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, ayon sa Lucas 4:43. Pakibasa rin. So ganito po ang mga basa ayon sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Sino yon, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano ang kanyang ipapangaral? Yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Sino ang ating Panginoong Jesus? Nakasama pa nga ang 12 apostoles na nagbalita doon sa mga bayan at mga nayon. Mga kapatid, yan ang katotohanan. Kaya nga po, amin pong binabalita yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ayon po sa kagustuhan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyambonanza. Kaya ang ating Panginoong Hesus na siyang ginamit ng Diyos o sinugo ng Diyos para siya sana ang magtayo ng kaharian sa bansang Israel na kaharian sa daigdig. No? Ngunit, ang tanong mga kapatid, tinanggap ba ang ating Panginoong Hesus na siyang nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos? Saan? Sa bansang Israel. Tinanggap ba mga kapatid? Kung tinanggap sana ang ating Panginoong Hesus, di sana hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay ang bansang Israel. Diba? Yan sana ngayon ang kaharian sa daigdig. Kung tinanggap lang sana ang ating Panginoong Hesus na siyang magtayo ng kaharian sa daigdig. Ngunit, dahil sa hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel na maitayo sana doon ang kaharian ng Diyos, ano ang sinabi ng Diyos?
Ano ang kanyang sinabi? Ayon sa banal na kasulatan na mababasa ayon po sa Matthew 21:42 hanggang 43. Makibasa rin. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang sinabi? kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Tignan ninyo mga kapatid, sino yung nagsabi? Ang ating Panginoong Jesus. Tuloy, sa 43. Kaya nga sinabi ko sa inyo, Kaya nga sinabi na. alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos Sige. at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Iyan. Napakaliwanag mga kapatid. Dahil sa hindi pagtanggap sa ating Panginoong Jesus na siyang magtayo ng kaharian. Saan? Doon sa bansang Israel. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus. Anong sinabi? Hindi nyo baga nabasa sa mga kasulatan? Sino yung nagsasalita? Ang ating Panginoong Jesus. Na siya pa ang ginawang pangulo sa panulo. Kaya dahil sa galit ng Diyos, sinabi na aalisin sa inyo. Ano ang aalisin? Ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Isang bansa ang sinabi ng Diyos. Isang bansa. Ngunit, kung titignan natin mga kapatid, ang daigdig natin ay nasa 300 nation. Palagay na lang natin, nasa 300 nation ang daigdig natin. Ngunit, isang bansa lang yung sinabi ng Diyos. Isang bansa lang. Bakit? Saan ba galing yung kaharian ng Diyos? Doon sa bansang Israel. Ngunit, dahil sa hindi tinanggap, simula ngayon, aalisin ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Anong bansa kaya yan? Yung sinabi ng Diyos, sapagkat wala man itong address. Walang address. Iba? Napakaraming bansa sa daigdig. Sana sinabi na bansang Pilipinas kaagad, no? Ngunit wala man tayong mabasa sa banal na kasulatan na bansang Pilipinas. Isang bansa lang ang tinukoy ng Diyos. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi sa salita lamang, kundi ito ay kapangyarihan. Bakit kapangyarihan? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay linihim ng Diyos sa mga talinhagang salita. Linihim ng Diyos sa mga talinhagang salita ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang utos ng Diyos ayon sa Matthew 6:33 na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay nito ay bawang idaragdag sa inyo. Yan ay utos ng Diyos. Sa dinami-dami ng bansa sa daigdig, 300 nation, isang bansa lang yung pagbibigyan ng kaharian ng Diyos. Ngunit pag marinig ang salitang kaharian ng Diyos, walang
ibang bukang bibig naman, kundi nandun daw sa taas. Di po ba? Yung iba naman, nasa loob ng puso. Ngunit gaano ba yan katotoo? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, may bansa ba dun sa taas? May bansa rin ba sa loob ng puso? Wala, no. Ngunit, alalahanin natin mga kapatid yung mga pangako ng Diyos na kung saan mula pa nang itatag ang sanglibutan ay may sinabi na ang Diyos. Sinabi ng Diyos. Ayon sa Matthew 25:34. Anong sinabi diyan? So ganito po ang mga basa ayon po sa banal na kasulatan. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Yan ay pangako pa ng Diyos mula nang itatag ang sanglibutan. Nandyan na ang kaharian ng Diyos. Napakaliwanag yung mga sinabi ng Diyos. Ngunit, sa isipin natin, sa lahat ng ating mga ninuno pa noon, walang ibang bukang bibig na hinihingi kung sila'y magdasal. Ano? Yung dinadasal na hinihingi, yung kaharian ng Diyos na sana ay dumating na. Ngayon, ano sa palagay natin mga kapatid? Hindi pa ba dumarating yung kaharian ng Diyos? O nandun pa kaya doon sa taas, sa kapugna-pugnawan? Walang kaharian ng Diyos doon sa taas o sa kapugnaw-pugnawan. Nandito lang sa daigdig natin. Dito lang sa ibabaw ng lupa, itatayo ang kaharian ng Diyos. Diba? Sapagkat ang kaharian ng una sa daigdig ay natapos na. Ngayon, muli magtatayo ang Diyos ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Bakit hindi natayo ang kaharian sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang address kako, ngunit pasalamat po tayo ay binigyan ito ng location. Anong location yan na binigay ng Diyos? Mula pa sa panahon ng ating propeta Isaias, na maski walang address, binigyan ito ng location. Anong location yan? Na ayon sa banal na kasulatan, ayon po sa Isaias 24:15, na sinabi ng Diyos, luwalhatiin ninyo ang Panginoon. Sinong Panginoon yan? Ang Panginoon ng Israel. Sino yung Panginoon sa Israel? Walang iba ang ating Panginoong Jesus na siyang nangaral ng kaharian ng Diyos. Saan luwalhatiin? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Bakit nagpapaluwalhati ang Diyos doon? Sapagkat umalis na ang Diyos sa Israel ayon sa 2 Kronikas 15:3, Wala na. Malaon nang walang Diyos na tunay saan? Sa bansang Israel. Wala nang saserdote. Wala na rin kautusan. Nasaan na ang Diyos? Nandun na sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat.
Kung nandun ang Diyos, nandun din ang kaharian ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos ay hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. No? Na maski walang address kako, ngunit kaya naming patunayan sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang tinukoy ng Diyos na pagtatayuan ng kaharian ng Diyos. Maski i-search natin doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. No? Ano ba yung makikita doon? Sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Walang address, ngunit mayroon itong location. Kung i-search natin, maski sa cellphone po natin o tignan natin sa world map, ay mayroong makikita doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ito yung 4 na bansa. No? Na ang una ay ang bansang Japan. Pangalawa, bansang Indonesia. Pangatlo, bansang Malaysia. Pang-4, bansa nating Pilipinas. Ngunit hinula ng Diyos na luwalhatiin ninyo ang Panginoon ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Nakako, hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Kung nasaan ang Diyos, nandun din ang kaharian ng Diyos. No? Kaya ang tanong mga kapatid, ang bansang Japan ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Hindi po winalhati sapagkat ito ay Buddhism. Pangalawang bansa ang tanong, ang bansang Indonesia ba ayon sa hinula ng Diyos? Ang bansang Indonesia ba winalhati nila ang Diyos ng Israel? Wala pa rin mga kapatid. Kasi sila'y mga Indonesia. No? Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Wala pa rin sapagkat sila'y mga Taoism. Ang 4 na bansa mga kapatid, ang tanong, ang bansang Pilipinas ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Winalhati po ba mga kapatid? Winalhati, kaya bansang Pilipinas ang hinula ayon sa banal na kasulatan na luwalhatiin ninyo ang Panginoon ng Diyos. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ha? Nakuha po ng bansang Pilipinas, kaya hindi po kami natatakot o nahihiya na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid sapagkat ang utos ng Diyos na hanapin ang kaharian, yung hinihingi ng ating mga una pang mga ninuno ay natupad na. Narito na nga yung kaharian ng Diyos. Kaya wala po kaming tigil usawa na pinapatunayan sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Nalinhihim pa ng Diyos ng daang-daang taon. Linihim sa mga talinhagang salita. Ngunit ngayon ay nabuksan na dahil sa banal na espiritu ng katotohanan. No? Kaya ngayon mga kapatid, ang tema natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, kung gaano rin katotoo na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas. Ngayon, patunayan ko sa inyo. Ayon sa banal
na kasulatan na mababasa sa Revelation 17:12. Pakibasa, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Dadapwat magsisitanggap sila ng kapamathalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Yan. Sila yung mga 10 sungay o 10 hari. Ha? Sino? Ang mga ito, mga kapatid. Ha? Yan yung ginamit ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos sinalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Na ang 10 hari ay hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngunit, nagsitanggap sila, no, sa kapamahalaang paghahari sa 1 oras, no, 1 oras na kasama ang hayop. Yan. 1 oras, mga kapatid. Umupo ang 10 hari sa 1 oras. Yan. Sa 1 oras. Nakasama ang hayop. Mga kapatid. Isipin natin yung 1 oras. Kung kunin natin ang 1 oras sa tao, ha? Ilang minuto ang 1 oras sa tao? Ilang minutes? No? Mayroong 60 minutes. Yan. Ang 1 oras sa tao. Yan ang 1 oras sa tao. Mayroong 60 minutes. Ngayon, umupo ang 10 hari sa loob ng 1 oras. I-divide natin sa 10. Kung sa oras ng tao, divide natin. 60 divided by 10 equals 6. No? 6 times 10 equals 60. So, 0 na siya. So, ibig sabihin, mayroong 6 minutes ang pag-upo ng 1 hari. Kung sa 1 oras ng tao. Halimbawa, kung tayo ay pinalad na isang pangulo, no? O nanalo tayo bilang pangulo. Umupo lang tayo ng 6 minutes, sa loob ng 6 minutes, baka hindi pa nakordot ang sapatos natin, ay tapos na yung termino ng isang pangulo. Ang tanong, kung kayo yung pangulo, payag ba kayo? Ha? Siguro hindi, no? Maski sino naman. Sino ang may gustong uupo ng 6 minutes? Ha? Ngunit hindi po ganyan ang hanay. Ha? Yung pag-upo ng 10 hari sa 1 oras na kasama ang hayop. Kanino yung 1 oras na tinukoy sa banal na kasulatan? Ha? Ito ay 1 oras sa Diyos na umupo ang 10 hari na kasama ang hayop. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Maliwanag, mga kapatid. Ngunit, ang tanong, gaano naman karami ang 1 oras sa Diyos sapagkat ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. No? Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga.
gaano naman karami ang isang oras sa Diyos. No? Sapagkat umupo ang 10 hari. Mga kapatid. So, sino-sino naman yung 10 hari na tinukoy sa banal na kasulatan? Sila yung mga 10 pangulo sapagkat ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Ang ibig sabihin ng hari or 10 hari, sila ang 10 pangulo na umupo sa isang oras sa Diyos. No? Ngunit paano natin isosolve kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo? No? Paano natin isolve? Para masolve natin, mga kapatid, ay kunin natin ang isang taon. No? Ang isang taon sa tao. No? Ang taon muna tayo sa tao. Ang isang taon sa tao ay katumbas mayroong 365 days. Yan ang isang taon sa tao na mayroong 365 days. No? At kunin din pa rin natin ang isang araw sa tao, no? Isang araw sa tao ay mayroon itong 24 hours, no? Yan, mayroong 24 hours para ma-solve natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Palatandaan sa banal na kasulatan, mga kapatid. At kunin din pa rin natin sa tao ang isang 1,000 taon. No? 1,000 taon na mayroong itong 1,000 taon sa tao na mayroong itong 250 na leap year. No? Yan. 250 na leap year. No? Para malaman natin kung gaano karami talaga ang isang oras sa Diyos na pag-upo ng 10 hari o 10 pangulo sa kaharian ng Diyos. No? Para mas higit natin maunawaan at masolve kung gaano karami ang isang oras sa Diyos. Alalahanin natin, mga kapatid, no? Na ang isang araw sa Diyos ay katumbas 1,000 taon. Yan, 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. No? Isang araw. Mga kapatid. Ayon sa 2 Pedro 3:8. Kung ating basahin, pakibasa, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yan, napakaliwanag, mga kapatid. Yan ang gamitin natin para masolve natin kung gaano katotoo at kung gaano rin karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 hayop, no? Sa isang oras sa Diyos. No? Gaano yan kaya karami?
Ngayon, isolve natin mga kapatid sapagkat ang banal na kasulatan ay meron itong 4 na factors. Diba? Para masolve natin. Ang una ay ang prophecy. Pangalawa, history. Pangatlo, mathematics. Pang-4, science. So, gagamitin natin ang tinatawag na kwentada or mathematics na isa sa kagamitan sa banal na kasulatan para masolve natin yung mga bagay na nakatagong lihim. Kung gaano katotoo yung isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari or 10 pangulo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ganito po ang hanay, mga kapatid. Kunin po natin ang isang taon sa tao na mayroong itong 365 days. At kunin din natin ang isang araw sa Diyos o sa tao muna. No? Sa Diyos na lang mga kapatid. Na mayroong katumbas 1,000 taon. Yan. Or 1,000 years. At ating itong i-times. Yan. Kaya ang sukat ay may sukat itong 365,000. Kung tignan natin ang 1,000 taon sa tao ay mayroon itong 250 na leap year. No? Kaya kunin natin ang 250 na leap year. Kaya ang sukat ay 365,250. No? Para masolve natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Ngayon, kunin natin itong 365,250 days. Yan. Oh? At gagamit tayo ng divide para mapalabas natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo. No? Divide natin ang isang araw sa tao na mayroong 24 hours. Yan. Divide natin. Ngayon, 36 divided by 24 equals 1. 1 times 4 equals 4. 1 times 2 equals 4. So, subtract minus 6 minus 4 equals 2. 3 minus 2 equals 1. So, bring down 5. 125 divided by 24 equals 5. 5 times 4 equals 20. Carry 2. 5 times 2 equals 10. Plus 2 equals 12. So, subtract ulit. 5 minus 0 equals 5. So, bring down 2. So, 52 divided by 24 equals
2. 2 times 4 equals 8. 2 times 2 equals 4. So, subtract ulit. 2 minus 8 cannot be borrowed from 5, maging 4, maging 12. Yan. 12 minus 8 equals 4. So, bring down 5. So, 45 divided by 24 equals 1. 1 times 4 equals 4. 1 times 2 equals 2. Subtract ulit. 5 minus 4 equals 1. 4 minus 2 equals 2. So, cannot be. Bring down 0. 210 divided by 24 equals 8. 8 times 4 equals 32. Carry 3. 8 times 2, 16. Plus 3 equals 19. And subtract ulit. 0 minus 2 cannot be. So, iramin natin yung 1, maging 0 na siya, maging 10. No? 10 minus 2 equals 8. 0 minus 9 cannot be. Iramin natin yung 1 sa to, maging 1, maging 10. 10 minus 9. Sukat ay 1. So, may natirang 18. No? Ito ay 18 hours. No? Ngunit ang ginamit natin, isang araw sa tao na mayroong 24 hours. So, ang 18 di na pwedeng i-divide sa 24 kasi bababa na siya. So, ibig sabihin, ang 18 hours ay malapit na sa isang araw na mayroong 24 hours. No? Kaya, i-round up na natin yung 18 hours sapagkat malapit na sa isang araw. At idagdag na natin sa 8. Kaya, ang 8 maging 9. No? Kaya ang sukat ay 15,219 days. Yan ang sukat. No? Para makuha natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos. No? No? Isang oras sa Diyos. Kung gaano karami ang isang oras sa Diyos. Na umupo ang 10 hari at 10 pangulo. Ngayon, kunin natin ang 15,219 days. At gagamit ulit tayo ng divide para masolve natin kung gaano katotoo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. No? Sapagkat ang Diyos ay hinahanap niya yung mga kaganapan. No? Yung mga nakaraan. Kung nasaan yung kaharian ng Diyos. No? Ngayon, 15,219, gagamit tayo muli ng divide. At kukunin natin sa tao ang 1,000 taon na mayroong 200, ang isang taon sa tao na mayroong 365 days. Yan ang pang-solve natin. No? Kukunin natin ang isang taon na mayroong 365 days. I-divide natin. No? Para masolve natin kung gaano katotoo yung ginamit ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan na siyang palatandaan kung saan yung kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? So, gamit tayo ng divide, kaya 1,521 divide 365. Ilan?
mayroong sukat na 4. 4 times 5 equals 20. Carry to. 4 times 6 equals 24 plus 2, 26. Carry to. 4 times 3 equals 12 plus 2 equals 14. And so subtract or minus. 1 minus 0 equals 1. 2 minus 6 cannot be. Hiram tayo ng isa sa 5, maging 4. No? At maging 12. 12 minus 6 equals 6. So 4 minus 4, 0. 1 minus 1, 0 na siya. Kaya mababa, bring down natin ang 9. Yan. So 619 divided by 365. Ang sukat is 1. No? 1. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 3 equals 3. Subtract ulit. 9 minus 5 equals 4. 1 minus 6 cannot be. Borrow from 6, maging 11, maging 5. 11 minus 6 equals 5. 5 minus 3 equals 2. So may sukat 254 days. So divide natin sa 365, hindi na pwede. No? So, ibig sabihin may natirang 254 days. At nakuha na natin ang yung taon na may sukat 41 years. Yan, ito yung years. Kapagkat ang isang oras sa Diyos ay umupo ang 10 hari o 10 pangulo. Nakasama pa nga ang hayop. No? Ngayon, mga kapatid, nakuha na natin ang 41 years na isang oras sa Diyos. Ngunit may natira pang 254 days. So kunin natin ang natirang 254 days. Gagamit ulit tayo ng divide. No? Divide. Para malaman natin at maisolve kung gaano karami yung kabuuhan sa isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo. At i-divide natin ngayon ang 254 days sa isang buwan, mga kapatid. Na ang isang buwan ay may sukat 29, 30 at saka 31. Kunin natin ang nasa gitna na may sukat 30 days sa loob ng isang buwan. At i-divide natin sa 254 days. Ngayon, 254 divided by 30 days, ilan? Ha? Merong 8. Yan. 8 times 0, 0. 8 times 3 equals 24. Tama? Ngayon, subtract natin. Minus, no? 4 minus 0 equals 4. 5 minus 4 equals 1. So, 14 divided by 30, di na pwede. No? Kaya may sukat 41 years, 8 months, and 14 days. Yan karami ang isang oras sa Diyos na may sukat 41 years. No? Sulat natin. Ang isang oras pala sa Diyos ay may sukat 41 years. No? 8 months and 14 days.
ganito karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. No? Ngayon, ang tanong mga kapatid, sino-sino yung 10 hari o 10 pangulo na umupo sa isang oras sa Diyos na kasama ang hayop? No? Sino-sino? Sila yung mga pangulo. No? 10 pangulo. So, gaano katotoo? I-checking natin para makuha natin yung isang oras sa Diyos kung gaano katotoo na may sukat 41 years, 8 months, and 14 days. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kung saan yan naganap. Sapagkat nandun ang kaharian ng Diyos. Ngayon, checking natin. So, kunin natin sa panahon ni President Ferdinand Marcos. Sa taong 1973, noong December 31, yan, panahon ni President Ferdinand Marcos. Checking natin kung gaano katotoo na sila nga yung 10 pangulo na umupo sa isang oras sa Diyos at kasama pa ang hayop. No? Ngayon, tunin din natin sa panahon ni Pangulong Manuel Quezon noong 1935 November 15. Yan. Panahon ni President Manuel Quezon. Ngayon, isubtract natin. Yan. Minus. Ito ang years. Ito ang months. Ito naman ang days. Para mas higit nating maunawahan. No? Solve natin. So, 31 minus 15. Ang sukat ay 16. Huh? So, 12 minus 11 equals 1. Huh? 3 minus 5 cannot be. Hiram tayo sa 7, maging 6 ito. Maging 13. 13 minus 5 equals 8. 6 minus 3 equals 3. So, ang sukat 38 years, 1 month, and 16 days. Ito naman ang tagal ng siyam na presidente. Yan. Yan ang tagal ng siyam na presidente. Mayroong sukat 38 years, 1 month, and 16 days. Ngunit 10 ang sinabi ng Diyos. No? 10 hari o 10 pangulo na umupo sa isang oras sa Diyos na kasama ang hayop na may sukat 41 years, 8 months, and 14 days. Ang tanong, akma na ba yung 38 years na umupo? Wala, kulang pa. Siyam na pangulo pa lang mga kapatid. Kaya kunin natin yung pag-upo ni Emilio Aguinaldo na tumagal sa loob ng 2 years, 2 years, 9 months, and 19 days. Yan ang tagal ng pag-upo ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. Oh? I-plus natin para makuha natin yung 41 years, 8 months, and 14 days na isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo. Oh? Plus natin. 6 plus 9 equals 15. Carry 1. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. 1 plus 9 equals 10. Oh? 8 plus 2 equals 10.
carry 1. 3 plus 1 equals 4. So may sukat 40 years, 10 months, and 35 days. So kulang pa yung sukat sa isang oras sa Diyos na may 41 years, 8 months, and 14 days na umupo ang 10 pangulo or 10 hari or 10 pangulo. Kulang pa. 40 years, 10 months, and 35 days. Ngunit, mayroon tayong napapansin siguro, no, mga kapatid, sapagkat alalahanin natin, sa loob ng isang buwan, may 35 days ba? May 35 days ba, mga kapatid? Walang 35 days sa loob ng isang buwan. Sapagkat ang bilang sa loob ng isang buwan, may 29, 30, at saka 31. Kaya kunin natin ang isang buwan dito na may sukat na 31 days. At ang 31 days ay pasok na sa isang buwan. Kaya kunin natin yung 31 days at idagdag din sa buwan. Solve natin. Ito yung plus. Ito naman yung subtract natin. 5 minus 1 equals 4. 3 minus 3, 0. So, i-plus na natin yung isang buwan. So, 0 plus 1 equals 1. Bring down 1. So, bring down na natin ang 40 years. So, ang sukat, 40 years, 11 months, and 4 days. Kulang pa rin, hindi pa rin akma. Sa isang oras sa Diyos, na umupo ang 10 hari o 10 pangulo na may sukat 41 years, 8 months, and 14 days. Akma na ba? Wala pa, mga kapatid. Ngunit ito na. Yung pag-upo ng 10 pangulo. Ito na. 40 years, 11 months, and 14 days. Ngunit, alalahanin natin, mga kapatid, sa 10 pangulo na gumanap sa isang oras sa Diyos na may sukat 41 years, 8 months, and 14 days. Sa 10 pangulo ay mayroong nagtuloy ng konting panahon. Sino? Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, na ang ibig sabihin, gumanap siya sa tinatag niyang referendum. Na tumagal ng konting panahon na may sukat 9 months and 10 days. Idagdag natin sapagkat kay Pangulong Ferdinand Marcos, kaganapan niya, para matupad yung isang oras sa Diyos. Mga kapatid, i-plus natin. 4 plus 0 equals 4. 0 plus 1 equals 1. 1 plus 9 equals 10. Carry 1. 1 plus 1 equals 2. Bring down 40. So may sukat 40 years, 20 months, and 14 days. Ang tanong, akma na ba? Sa isang oras ng Diyos, wala pa, mga kapatid. Ngunit, tignan natin, mga kapatid, kung napapansin ninyo. Ang month po natin sa loob ng isang taon. Ang tanong, mga kapatid, mayroon bang 20 months sa isang taon? Wala. Ang month sa loob ng isang taon ay binubuo lamang ng 12 months. Kaya kunin natin ang 12 months sa 20 months. At ang yung 12 months ay binubuo sa loob ng isang taon. At idagdag natin sa years. Ngayon, isolve natin. Yan. Gamit tayo ng minus at plus. So, bring down 14. 0 minus 2 cannot be. Borrow 1 from 2, maging 1, maging 10. 10 minus 2,
O, 10 minus 2 equals 8. 1 minus 1 equals 0. 0 plus 1 equals 1. Bring down 4. So, ang sukat, 41 years, 8 months, and 14 days. Ang tanong mga kapatid, akma ba sa isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo na ang dami nito 41 years, 8 months, and 14 days. Ang tanong mga kapatid, akma ba? Ha? Akma mga kapatid, may sukat din 41 years, 8 months, and 14 days. Ganyan pala karami ang isang oras sa Diyos. Na umupo ang 10 hari o 10 pangulo sa isang oras sa Diyos at kasama pa ang hayop. Ang tanong, ano yung hayop na yan? Nakasaba ng 10 pangulo. Ha? Walang iba kundi ang bansa nating Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang bansa nating Pilipinas ay hugis hayop. No? Yan ang kasama nila na umupo sa isang bansa. Anong pangalan ng bansang yan? Ha? Kapagkat ang kaharian ng Diyos aalisin sa bansang Israel, ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Anong bansa yan? Walang iba. Bansang Pilipinas. Ha? Bansang Pilipinas. Ngayon mga kapatid, tignan natin yung kaganapan. No? Ang tanong, saan ba yan naganap? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya umakma ang hula ng Diyos sa 10 hari na hindi pa tumanggap sa kaharian ng Diyos. Ngunit nagsitanggap sila sa kapamathalaan. Ano yung kapamathalaan? Na kanilang paghahari bilang pangulo. No? Kasi kung tumanggap sila sa kaharian, ibig sabihin, sila ay mga hari. Ngunit, anong tinanggap? Kapamahalaan. So, sino sila? Sila ang mga presidente o pangulo sa isang bansa na walang iba ang bansa nating Pilipinas na dito hinula ng Diyos kung saan ibibigay ang kaharian na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na hindi po ako mahiya. Na ipagsigaw walang ibang bansa kundi ang bansa nating Pilipinas. Kaya napakapalad po ang bansang Pilipinas. Higit sa lahat, ang mga tao dito sa bansang Pilipinas. Kaya yan po ang aking pinatunayan sa gabing ito sapagkat wala po kaming sawa na magbahagi sa ating lahat sa plano ng Diyos, lalong-lalo na ang aming mahal na Haring Filemon Ondok Riambulansa sa mga katotohanan, yung mga nakatagong lihim, sapagkat tinago ng Diyos sa mga talinhagang salita, ngunit ngayon ay talagang nabuksan na. No? Kaya inuulit ko, mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng aming mahal na hari sa loob ng kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Ngunit, ating talagang pinapahayag yung mga kaganapan sapagkat ito pa rin yung plano ng Diyos na yung mga kaganapan ay patunayan. No? Sabagkat ang ebanghelyo sa kaharian ay talagang ipapangaral sa sanglibutan.
at bigyan ng patutuo sa lahat ng mga bansa nang sa gayon darating na ang wakas. No? Ano yung wawakasin? Una, yung kahirapan ng ating katayuhan. Saan? Dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat ito yung mapalad na siyang pinagbigyan ng Diyos na pagtayuan ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Muli mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At higit sa lahat na ako'y nagpapasalamat sa amin pong mahal na hari, mahal na Haring Filemon Ondok Reyambunansa. At ganun na rin po na ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat pa rin sa amin pong mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. At ganun na rin po sa aming Regional Director dito sa Region 2. Sa buong puwersa ng The Kingdom of God mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong daigdig na. No? Ulit ko, maraming salamat at ako po ang inyong lingkod, walang iba, ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. Kaya ngayon, ay bibigay naman po natin sa ating isang kapatid na siya naman ang magpatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Isang prinsipe, walang iba, Prinsipe J.B. Sales. So maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. Friends. Okay, maraming salamat po, Hare. So, isang mapagpalang oras at Kaharian ng Diyos ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay